hindi ka gwapo, hindi ka mayaman, at siguro ilang beses mo nang naranasan na baliwalain, isin, o i-friend zone. Pero bago ka magsara ng video, pakinggan mo ito. Ang mga babaeng pinaka-naa-attract ay hindi nahuhulog sa itsura, nahuhulog sila sa presensya. At ang presensyang iyon ay hindi binibili, hindi pinipilit, at lalong hindi pinapanggap. Ito ay binubuo. Sa video na ito, malalaman mo kung paano manligaw ng tama sa babae kahit hindi ka gwapo, gamit ang stoic mindset na tahimik, kalmado, at nakakatakot tibagin. Kung handa kang baguhin hindi ang mukha mo, kundi ang paraan mo ng pag-iisip at pagkilos, manatili ka hanggang dulo. Unang tip, itigil ang pagpapatunay ng sarili. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng lalaki sa panliligaw ay ang walang tigil na pagpapatunay ng sarili. Kailangan mo bang ipakita na mabait ka, na loyal ka, na ikaw ang best option? Sa Stoicism, ang tunay na halaga ay hindi ipinagsisigawan. Kapag sinusubukan mong patunayan ang sarili mo, ipinapakita mo lamang na hindi ka sigurado sa halaga mo. Ang lalaking may tiwala sa sarili ay hindi humihingi ng approval. Inaanyayahan lang niya ang babae na makita kung sino siya. Kapag tumigil ka sa pagpapanggap at pagpapakitang gilas, mas nagiging natural ang galaw mo, mas totoo ang salita mo, at mas nagiging kaakit-akit ang presensya mo. Ikalawang tip, maging kalmado, hindi desperado. Ang desperasyon ay ramdam kahit hindi sinasabi. Kapag palagi kang available, palaging nagre-reply agad, at palaging naghihintay ng atensyon, nawawala ang misteryo mo. Sa Stoicism, ang kalmado ay lakas. Ang lalaking kontrolado ang emosyon ay lalaking may direksyon. Hindi ibig sabihin nito ay magpaka-cold ka o maglaro ng isip, ibig sabihin nito ay may sarili kang buhay. Kapag nakita ng babae na hindi umiikot ang mundo mo sa kanya, mas nagiging interesado siya. Dahil bihira ang lalaking kayang maging buo kahit mag-isa. Ikatlong tip, ayusin mo muna ang sarili mo bago manligaw. Hindi ka gwapo? Ayos lang. Pero maayos ka ba? Ang stoic man ay inuuna ang disiplina. Inaayos niya ang postura niya, pananalita niya, kalusugan niya, at mga desisyon niya. Ang babae ay hindi lang tumitingin sa mukha. Tinitingnan niya kung paano ka magdala ng sarili mo. May kumpiyansa ka ba sa kilos? Malinis ka ba? May direksyon ba ang buhay mo? Ang panliligaw ay hindi tungkol sa mga bulaklak at sweet words. Ito ay tungkol sa kung anong klaseng lalaki ang kaharap niya. Ikaapat na tip, makinig ka, huwag lang magsalita. Maraming lalaki ang gustong magpatawa, magpa-impress at magpakitang alam, pero kakaunti ang marunong makinig. Sa Stoicism, ang katahimikan ay katalinuhan. Kapag nakikinig ka ng buo, nararamdaman ng babae na mahalaga siya. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng sinasabi niya. Kailangan mo lang intindihin. At kapag naramdaman niyang naiintindihan mo siya, doon nagsisimula ang koneksyon na hindi kayang pantayan ng itsura. Ikalimang tip, maging direkta, hindi paligoy-ligoy. Ang stoic man ay malinaw. Hindi siya naglalaro. Hindi siya nagpapahula. Kung gusto mo ang babae, ipakita mo. Pero hindi sa paraang needy. Hindi mo kailangang magmakaawa o mag-over-explain. Isang malinaw na intensyon na may respeto sa sarili at sa kanya ay mas malakas kaysa libu-libong pick-up lines. Ang diretsahang lalaki ay bihira at ang bihira ay kaakit-akit. Ika-anim na tip, huwag kang matukot sa rejection. Ang takot sa rejection ang pumapatay sa tunay na kumpiyansa. Sa Stoicism, tinatanggap ang mga bagay na wala kang kontrol at kabilang dito ang damdamin ng ibang tao. Kapag handa kang matanggihan, mas nagiging malaya ka. At ang lalaking malaya ay lalaking hindi takot ipakita kung sino siya. Kabalintunaan ng buhay. Kapag hindi ka takot mawala ang babae, mas nagiging interesado siya dahil alam niyang hindi ka kumakapit,
ikaw ay pumipili. Ikapitong tip, panindigan mo ang standards mo. Huwag mong ibaba ang standards mo para lang magustuhan ka. Ang stoic man ay may prinsipyo. Alam niya kung ano ang katanggap-tanggap at hindi. Kapag may ginawa ang babae na hindi tugma sa respeto mo sa sarili, kaya mong umatras ng tahimik. At dito, nagkakamali ang marami. Akala nila kapag umatras ka, talo ka. Hindi. Kapag pinili mo ang sarili mo, panalo ka. At kadalasan, doon ka mas hinahabol. Ikawalong tip, huwag gawing sentro ng buhay mo ang panliligaw. Ang panliligaw ay bahagi lang ng buhay, hindi ang buong buhay. Ang lalaking may passion, layunin at direksyon ay natural na naa-attract ng mga tao, lalo na ng babae. Kapag abala ka sa pagbuo ng sarili mo, hindi mo kailangang mangumbinsi ng kahit sino. Nakikita nila ang progreso mo, nararamdaman nila ang kumpiyansa mo, at ang kumpiyansang iyon ay mas malakas kaysa gwapong mukha. Ikasyam na tip, maging consistent, hindi intense. Mas mahalaga ang consistency kaysa grand gestures. Ang stoic approach sa panliligaw ay simple. Pare-pareho ka sa salita at gawa. Hindi ka sweet ngayon tapos biglang mawawala bukas. Hindi ka pabago-bago ng emosyon. Ang consistency ay nagbibigay ng sense of safety at ang safety ay pundasyon ng attraction. Ikasampung tip, magmahal ng hindi nawawala ang sarili. Ito ang pinakamahalagang aral ng Stoicism sa pag-ibig. Maaari kang magmahal, manligaw, at magbigay, pero hindi mo isinusuko ang pagkatao mo. Hindi mo binabago ang prinsipyo mo para lang tanggapin. Ang lalaking buo kahit magmahal ay lalaking hindi madaling palitan. Dahil ang babaeng makakakita ng lalaking may respeto sa sarili ay babaeng matatakot na mawala siya. Ikalabing isang tip, matutong maghintay at huwag madaliin ang koneksyon. Isa sa pinaka-nakaka-attract na katangian ng isang lalaking may stoic mindset ay ang kakayahan niyang maghintay. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagpa-pressure na mapunta agad sa label, sa commitment, o sa kasagutan. Alam niya na ang tunay na koneksyon ay hindi minamadali. Ito ay hinahayaan. Kapag minadali mo ang isang babae, para mong sinasabi na natatakot kang mawala siya. Ngunit kapag kaya mong maghintay, ipinapakita mo na buo ka na kahit wala pa siya. Ang pasensya ay bihira sa mundong puno ng instant gratification. Kaya kapag nakita ng babae na hindi ka nagmamadali pero malinaw ang intensyon, mas nagiging curious siya. Sino ba itong lalaking hindi nagmamadali pero hindi rin nawawala? Ikalabing dalawang tip. Huwag kang umasa sa salita, hayaang ang gawa ang magsalita. Maraming lalaki ang magaling magsalita. Maraming pangako, maraming plano, pero kakaunti ang tumutupad. Sa Stoicism, ang karakter ay nasusukat hindi sa sinasabi kundi sa ginagawa. Hindi mo kailangang sabihin sa babae na seryoso ka, iba ka sa iba o may prinsipyo ka. Makikita niya iyon sa consistency mo, sa paraan ng pagtrato mo sa oras mo, at sa paraan ng pagtrato mo sa sarili mo. Kapag ang kilos mo ay tahimik pero matibay, mas nagiging totoo ka sa mata niya. At ang totoong lalaki ay mas kaakit-akit kaysa sa lalaking puro salita. Ikalabing tatlong tip, huwag mong gamiting sentro ng kaligayahan mo ang isang tao. Ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin, pero pinakamahalagang aral ng Stoicism sa panliligaw. Ang babae ay hindi dapat maging pinanggagalingan ng kaligayahan mo, siya ay dapat maging dagdag lamang. Kapag ginawang sentro ng buhay ang isang tao, nagiging pabigat ang pag-ibig, pero kapag buo ka na bago ka manligaw, nagiging magaan ang presensya mo. Ramdam ito ng babae. Kapag nakita niyang masaya ka sa sarili mong buhay, mas nagiging interesado siyang maging bahagi nito. Dahil walang gustong pumasok sa buhay ng taong wasak, pero maraming gustong makisama sa lalaking buo. Ikalabing apat na tip, tanggapin na hindi lahat ay para sa iyo, at ayos lang iyon.
Ang stoic man ay hindi naghahangad na magustuhan ng lahat. Alam niya na hindi lahat ng babae ay para sa kanya at hindi rin siya para sa lahat. At dito siya nagiging mapanganib in a good way dahil kapag hindi ka naghahabol ng validation, mas nagiging totoo ka. Hindi ka natatakot ipakita ang opinyon mo. Hindi ka natatakot magsabi ng hindi. At kapag kaya mong iwan ang isang koneksyon na hindi tugma sa prinsipyo mo, ipinapakita mo ang pinakamalakas na anyo ng kumpiyansa. Ang lalaking marunong umatras ay lalaking may kontrol sa sarili at ang self-control ay isa sa pinakakaakit-akit na katangian ng isang lalaki. 15 tip, matutong maging komportable sa katahimikan. Isa sa mga hindi napapansing lakas ng isang lalaking may stoic mindset ay ang pagiging komportable niya sa katahimikan. Hindi niya kailangang punuin ang bawat sandali ng kwento, biro o pilit na usapan. Kapag tahimik siya, kalmado siya, at ang kalmadong lalaki ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Ito lamang ang aking huling mensahe. Hindi mo kailangang maging gwapo para maging kaakit-akit. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging mahalaga. Ang kailangan mo ay maging buo. Ang mundo ay puno ng lalaking naghahabol, nagpapanggap, at takot maiwan. Kaya kapag ikaw ay kalmado, malinaw, at matatag, ikaw ay tumatayo. Tandaan mo ito, ang stoic man ay hindi nanliligaw para patunayan ang sarili. Nanliligaw siya dahil buo na siya. At kapag dumating ang araw na hindi ka na naghahabol ng pagmamahal, doon ka nagiging lalaking hinahanap.